Know the Lord. Ayan. How well do you know the Lord our God? Surely we have experienced His love, but do you really know the God who loves you? Know the Lord deeply and intimately. Sabi po ng salita ng Diyos, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos, alam po ninyo, tinuturuan po tayo, natututo po tayo sa mga taong pinili ng Diyos. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tinuturuan tayo ni Haring David. Upang maranasan mo na ang Panginoon ang liwanag mo, kaligtasan at iyong kalakasan, dapat makilala mo siya ng mas malalim pa sa pagkakakilala mo ngayon. In a more private and personal way. Point number 1, the Lord is your light. The Lord is my light. Whom shall I fear? Ang Panginoon ang ating liwanag sa kadiliman, sa lahat ng kadiliman. Kapag nakilala mo ang Panginoon ng lubos-lubusan, wala ka lang dapat katakutan. Point number 1, the Lord is your light. The world we live in is full of darkness due to sin and adversaries. We need someone stronger than our enemies to overcome the darkness. We cannot do it on our own. And our someone is the Lord. Nang wala pa po si Jesus sa buhay natin, madilim ang ating buhay dahil sa mga kasalanan, dahil sa mga kung ano-anong ginagawa ng kaaway para guluhin ang ating buhay. Subalit nang ikaw, anong dumating si Jesus sa puso mo, binuksan mo ang puso mo sa Panginoong Jesus at sumuko ka sa Kanya, biglang nagliwanag ang isipan mo. Nakita mo ang mali sa buhay mo at gusto mo nang gawin ngayon. Gusto mo nang gawin kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. The Lord Jesus Christ ushered in light for us so we would be enlightened, and He showed us the way to victory. Di po ba sabi ni Jesus, I am the light of the world. So nung pumasok siya, tinanggap mo siya, nagliwanag ang buhay mo. Sa pamamagitan mo, unti-unti nagliliwanag ang mundong ito. Pag ang mga taong kay Kristo nagsama-sama, nagliliwanag ang liwanag ni Kristo sa daigdig na ito. So even now that we already have Christ, we are always faced with challenges in life, problems that brings us in dark situations that create doubts in our minds. Pag pumasok na po yung pagdududa sa isipan natin, gumagapang na rin yung takot sa puso natin. Just to give you a brief background, ang awit po na ito, ang psalm na ito ay sinulat ni Haring David. Nung kasalukuyan ng mga problema siya, natatakot siya, he is in deep trouble, ang dami niyang kaaway. Kinakabahan na siya. Yung mga kaaway niya yon, gusto siyang patayin. So, kailangan niya ng kaligtasan mula sa mga kaaway niya. May takot na umuusbong doon sa puso ni Haring David. Pinalalakas niya ang kanyang loob. Sa katotohanan na ang Panginoon ang magbibigay ng liwanag sa kanyang landas. Ang Panginoon ang magliligtas sa kanya mula sa kanyang mga kaaway. Nakasandal siya sa Panginoon at habang tumatawag siya sa Panginoon, natututunan niya, nakikita niya, nararanasan niya na ang Panginoon ang kanyang liwanag. Ilang beses na sa buhay niya, nagliwanag ang kanyang isipan, nakakakita siya ng makakatagumpayan sa kanyang mga problema, sa kanyang mga pakikipaglaban. Ang Panginoon ang nagliligtas sa kanya sa lahat ng kanyang mga giyera, sa lahat ng kanyang mga pakikipagbaka. At siya, alam ni David na ang Panginoon ang kanyang buhay. Patuloy siyang tumatawag sa Diyos at patuloy siyang binubuhay ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoon. So the Lord is your light. Ang sabi po ng salita ng Diyos
Sa 1 John 1:5, God is light. In Him there is no darkness at all. In the midst of darkness, David gained confidence in God as his light, that He will bring him out, that God will bring him out of his trouble due to past experiences wherein God showed him the way to get out of trouble. So, sa oras na ikaw ay tumawag sa Panginoon, nag-uumpisang magliwanag ang isip mo, gumagaan ang pakiramdam, ang kabigatan sa iyong puso. Bakit po ganon? Sapagkat kasi kasama mo na ang Diyos sa problema mo. Ipinasok mo ang Panginoong Diyos sa sitwasyon mo. Kaya yung liwanag na dala ng Diyos, yung liwanag na dala niya, ang magpapakita sa atin sa mga kasagutan upang maunawaan mo kung bakit nangyayari sa buhay mo ang ganyang bagay. At nakakakita ka na ng solusyon. Minsan dumarating na ang tulong ng Diyos sa buhay mo. So the radiance of God's glory radiates light that will chase away the darkness in your life. His very presence, yung presensya ng Diyos, brings us comfort, peace, and hope. Pagpasok natin sa madilim na kwarto, di po ba wala kang makita? Pero pag binuksan mo ang ilaw, makikita mo na ang lahat. Pag pinasok mo si Lord sa problema mo, may dala siyang solusyon sa problema mo. So, God will guide you and illumine your mind through wisdom and knowledge. All comes from the Holy Spirit. God will guide you and illumine your mind through words of wisdom and knowledge that comes from the Holy Spirit. He will reveal the right thing for you to do. Amen. Hallelujah. The Lord, number 2, the Lord is your salvation. You will know the Lord as your salvation. God will help you build your confidence in Him, putting trust in your heart and showing you His divine protection. He will win the battle for you. As David called on the Lord through his psalms, the Lord gave him winning strategies. Sa liwanag na dala ng Panginoon, bibigyan ka niya ng mga strategies kung paano mo mapagtatagumpayan ang mga suliranin sa buhay mo. When we put our trust in the Lord, we can be assured that He can save us. He is our deliverer from our sin and unseen enemies. The Lord is the salvation who gave David the victory over the lion, Goliath, the 10,000 Philistines, and the so many enemies and problems that challenged David's life. When you come to know the Lord fully, you can depend on Him wholly. You can call upon Him confidently. You can put your whole faith in Him as the God of your salvation. Siya yung magiging kaligtasan mo. Kaligtasan ng iyong kaluluwa, kaligtasan sa lahat ng mga panganib, kaligtasan sa lahat ng mga kapahamakan. At wala ka ng ibang tatawagin pa, wala ka ng ibang aasahan pa kung hindi ang Panginoon. Makikilala mo ang Diyos as the God who attends to your needs because He cares for you and He loves you very much. He can be the God, your healer, your defender, your provider. He is your light and the source of your strength. Anything good you need Him to be, God will always there for you. Amen. So, number 3, the Lord is your stronghold. The Lord, masasabi mo, the Lord is my stronghold. Of whom shall I be afraid? Trusting God no matter what. A stronghold signifies a place of refuge and safety, offering protection and security during times of distress. In ancient times, a stronghold was a fortress or a walled city where people sought shelter from their enemies. Noon po kasi sa Biblia, ang isang syudad noon, para maging safe sila, nagpapatayo yung hari, nagpapatayo sila ng mga
makakapal na pader, pinapalibutan yung syudad na yon. Matataas, makakapal na pader, hindi yon madaling basagin ng mga kaaway. Ngayon, pag may kaaway, magtatakbuhan doon yung mga tao ng syudad na yon. Tapos, doon lang sila sa loob, isasara yung gate. Doon, ligtas sila. Pag naiwan ka sa labas, wala kang security. So, ang mangyayari doon, syempre, mapapahamak ka. So, the Lord is your salvation. You will know the Lord as your salvation. Next. So, the Lord is your salvation. You will know the Lord as your salvation. Sorry. So, ayan. So, sabi po ng salita ng Diyos sa Psalm 91 verse 2, the TTT version yun yung the Passion Translation. He is the hope. He is the hope that holds me. And the stronghold to shelter me, the only God for me, and my great confidence. You are safe and secure inside the protection of God. Kaya nga si Haring David, parang iniisip niya, si Lord parang makapal na pader na nakapalibot sa kanya. Secure na secure siya doon sa Panginoon. There is nothing you can be afraid of because the Lord Himself is your divine protection. So, next. Stronghold of my life, ang sabi ni David. Dinidescribe niya si Lord as a stronghold of my life. Describes the nature of God as our protector and defender. With the Lord as our stronghold, there is nothing, syempre, absolutely nothing to be afraid of. So, paano mangyayari na ang Panginoon ang ating stronghold? Siyempre, because of the knowledge you learn about the Lord. Kaya nga sabi, know the Lord deeply and intimately. Kasi habang nakikilala mo siya, yung knowledge na meron ka, the more manifestation of His presence in your life. His presence will be your access to so many miracles of answered prayers, anointing, favors and breakthroughs. Lalo siyang kumikilos sa buhay mo ayon sa pagkakakilala mo sa Kanya. Binibigay ng Panginoon anuman ang inaasahan mo sapagkat close na kayo ni God. Your closeness with the Lord develops in you more trust in Him, and it also develops a deeper love from the heart of God towards you. Lumalalim din, tumitindi din ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Pag nakikita niya, lumalapit ka ng lumalapit at kinikilala mo siya ng husto, tumitindi rin, lumalalim, nagiging espesyal ka sa puso ng ating Panginoon. Next, number 4, the Lord is your life. Ang Panginoon ang buhay mo. The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Siya ang iyong buhay. Sa aking pong buhay, nararanasan ko ang kabutihan ng ating Panginoon. Ginagamit niya po ang LGI upang ako ay bigyan ng buhay, physically and spiritually. Minsan po noong bago mag-pandemic, March 15 nag-lockdown. February, nagpe-pray na kami doon. Na-invite ako sa isang hindi ko maalala, night watch po ba yun? O fire watch? Night watch. Isang message yun, na-invite ako, hindi dahil sa special ako, kundi dahil sa nangangailangan ako. Nangangailangan ako ng kagalingan. Kasi February noon, hinihika-hika ako. Pabalik-balik, September pa lang, September, October, November, December, gumagaling, babalik, gagaling, babalik. Sabi nila season daw yon ng asthma. Di nagpunta ako doon, expecting na yung kagalingan. So naririnig ko, nagpapatotoo sila, nagte-testimony sila, sabi pinagiling daw sila doon ni Lord.
Tapos, asthma din, ang sakit nila. Narinig pa ako sabi, this is the last time that you are going to use that spray. Ayun, sabi ng testimony. Ngayon, ako naman, naiinggit ako. Kasi, Lord, bakit sila lang? Bakit ako hindi? Pray naman ako ng pray sa'yo. So, nung gabing yon, claim ko yung kagalingan. Sige, Lord. Kiniklaim ko, ako din, pagagalingin mo ako. Kasi anak mo rin ako. Nung gabing yon, hindi pa uso ang face mask, no? Naka-face mask na ako kasi para hindi ka na makalanghap ng kung ano pa mag-trigger. Nung gabing yon, ayan, pinakita ko kay Lord. Tinanggal ko yung face mask ko. Umuwi akong walang face mask. Lakas loob ako. Medyo kinakabahan, pero Lord, ikaw to. Alam niyo po bang kabutihan ng Panginoon? February noon, bago pa mag-lockdown. February 2020, 21, 22, 2022, buong 2 taon hindi po ako nagkasakit. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Yung sasagsagan noon ng COVID, hindi ako nagkasakit. Lord, maraming salamat sa iyo. Tapos, hindi ka makalabas ng bahay, lockdown nga. Yung iba nadi-depress. Ako, enjoy ako sa pakikinig ng Zoom, sa LGI, at sa paghahalaman. So, simple lang. Simple joy makes me realize that God gives me life through His presence. Kapag kasama mo ang Diyos, may buhay ka. Nagko-continue ang buhay mo. Sinong sustain ni Lord ang buhay mo? Ayon sa iyong pananampalataya. Ayon sa pagkakakilala mo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kagalingan ko. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Know the Lord deeply and intimately. Seek Him more and more. Ano po ibig ko sabihin dito? Paulit-ulit na deeply and intimately. Ano po ibig ko sabihin dito? Kung mag-e-effort ka na kilalanin mo si Jesus, ang ating Panginoong Diyos, nang higit pa sa pagkakakilala mo ngayon. Lalalim ang relasyon mo sa Kanya. Titibay ang pananampalataya mo sa Kanya. Kahit kakayanin mong humarap sa lahat ng pagsubok ng buhay, pagkat alam mo, kasama mo siya sa bawat sandali ng buhay mo. Siya ang kapayapaan mo sa gitna ng bagyo ng buhay mo. Siya ang kasagutan sa lahat ng iyong mga suliranin. Kakayanin mong lumakad ng may pananampalataya kahit wala kang makitang sagot sa panalangin mo, sapagkat kilala mo ang Diyos. Kumikilos siya sa buhay mo, you are confident enough that the God whom you trust is working behind the scene. You can walk in faith without seeing any natural solutions to your problem because you know God is working behind the scenes, preparing supernatural solutions that would give you victory over your problems. You will overcome because you know the Lord your God. Amen. Know the Lord your God by your daily devotion through His Word. Read His Word daily. Through quiet times in reading the Word, the Holy Spirit will explain it to you. And then, questions will appear in your mind and be answered. And it will be answered by the Holy Spirit because it is the Spirit of God who knows the mind of God. Talk to God personally in your quiet time. Talk to God personally. Don't you know that God can talk to us? Di po ba? Pastor Mina even wrote a book entitled God Talks. It's just a matter of being intimate with the Holy Spirit. Learn how to hear His voice. One of the most effective ways of knowing God better is to have an intimate conversation with the Holy Spirit. He deals with you personally. Alam po, meron akong simpleng testimony.
Minsan, nalungkot ako. May factor. Nagkaroon ako ng kalungkutan. So, i-worship ko si God. Ibibigay ko sa Kanya yung kalungkutan ko. So, ang nangyari nun, umupo na ako dun sa aking sacred place. Tapos, nagpikit ako ng mata dahil mag-worship nga, dahil mag-pray ako kay Lord. Pagpikit ko ng mata ko, hindi pa ako nagsasalita. Nakita ko na si Jesus nasa tabi ko. Nakatalukbong siya ng itim. Ay, ng puti. Sorry naman. Nakatalukbong siya ng puti. Puti. Ayan, pinapatawa kayo ni Lord. So, nakita ko kagad siya nandito. Hindi pa ako nag-umpisa mag-worship. Meron siyang pinulot sa floor. Nakita ko cut out ng teddy bear. Inabot niya sa akin, pag abot niya sa akin, stuffed toy na ng teddy bear. Hindi na ako pagtanong kay Lord, kasi nakita ko siya, umupo siya doon sa arm. May arm kasi yung chair ko. Umupo siya doon at inakbayan niya ako. Walang salita, tapos sumandal na lang ako sa kanya. So, ganun kami, hindi ko na maalala kung gaano katagal yon, kung ilang minuto yon. Basta quiet lang kaming dalawa. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako nagsalita. Salamat sa comfort ni God. Kinomfort niya ako, hindi ka pa nagsasalita, alam niya ang laman ng damdamin ko, alam niya ang nangyari sa akin, pero dinil niya ako personally, inakbayan na lang niya ako. At ganon kaming dalawa. So, nung matapos yung senaryo yun sa buhay ko, ginugel ko, ano ba ibig sabihin nitong teddy bear? Lord, may teddy bear ministry ba tayo? So, ginugel ko, ano ang ibig sabihin nito? So, nakita ko sa Google, ang ibig daw sabihin ng teddy bear, yung comfort, companionship, and friendship. So, lahat yung tatlong yun, binigay pala sa akin ni Jesus noong mga oras na yon. Wow! Glory to God. Glory to you, Jesus. Simple lang yung patotoo ko. Sabi ko naman sa'yo, simple lang ang buhay ko noon. This is one of my treasured moments with the Lord. Praise God. So, in knowing God personally and deeply, learn about His attributes, His characters, and desires. God's attributes. God is love. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Nag-uumapaw siya sa pagmamahal. Kaya kapatid, kung feeling mo hindi ka na mahal ng Diyos, dahil hindi niya sinasagot ang panalangin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Umaapaw ang kanyang pagmamahal sa iyo. Maghintay-hintay ka lang. Sa tamang panahon, ipagkakaloob ng Diyos ang kasagutan sa panalangin mo. In fact, baka hindi mo alam, may ginagawa na si Lord, hindi mo lang alam. Mahal ka ng Panginoon, tandaan mo, at kahit kailan, hindi ka niya pababayaan, ni hindi ka niya iiwanan. So God is all-knowing. He is present everywhere. He is a God of justice. Let us know His characters. God's character. The Holy Spirit will produce in your heart the character of God, which is the fruit of the Holy Spirit. Remember, it is the Holy Spirit who will make a change in your character. Yung fruit ni Holy Spirit, yun ang itatanim niya sa inyo para baguhin ang character mo. Ano na nga ba yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness. Praise God. So, let us know His desires. One of God's passionate desire is evangelism. Gustong-gusto pala ni Lord, yung bang nagdadala ka ng kaluluwa sa Kanya. Gustong-gusto niya yung kinakausap mo, ang isang kaluluwa hindi pa nakakakilala sa Diyos. So, inuudyukan ka niya palagi na kausapin yung isang tao, sabihin sa Kanya ang pagmamahal ng Diyos, ang kaligtasan, dala ng Diyos sa buhay niya, at paalala sa Kanya
na lumapit lang siya sa Diyos sapagkat Diyos ang may dala ng solusyon sa kanyang suliranin. So, at isa pa sa desires ni God, hindi niyo ba alam na desire din pala ni God, yung desire niyo, yung desire natin. Halimbawa ako, gusto ko din ng yung mga minimita natin, for instance, for me, I'm praying for a livable but simple house. Yung house na hindi mo na i-repair tuwing tag-ulan. Di ba, tuwing tag-ulan, lagi kang nagre-repair ng bubungan. Taon-taon na lang. Ganon. So, ang nangyari, Lord, bigyan mo naman ako ng house. Ang tagal ko rin nag-pray ng house. And by God's grace, in His perfect time, binigyan niya ako ng simpleng bahay. And you know, His glory shines in that house. Praise God. Amen. So in knowing the Lord deeply and intimately, you will know that the Lord is your light. The Lord is your salvation. The Lord is your stronghold. And the Lord is your life. Next. So, kung makikilala mo ang Panginoon, know the Lord deeply and intimately. Kung makikilala mo ang Panginoon deeply and intimately, masasabi mo confidently sa Kanya ngayong gabi, Ikaw, Panginoon, ang aking liwanag. Ikaw, Panginoon, ang solusyon sa problema ko. Ikaw, Panginoon, ang magliligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Ikaw, Panginoon, ang matibay kong muog at kanlungan, at Ikaw, Panginoon, ang buhay ko. Praise God. Tonight, I want to pray for you, people of God at Windwatch. I want to pray for you so that the Holy Spirit will ignite your heart and put in you the desire to know the Lord deeply and intimately. Let us pray. Dearest Lord, give us the desire to know you more deeply and intimately, so we can be confident that you are our stronghold. Help us to believe that we will surely be enlightened when troubles come, and that we will be safe in your loving arms. In Jesus' name, amen.